Nababahala naman ang mga otoridad sa pagdami na naman ng mga menor de edad na maagang nabubuntis dito sa bansa. Ang ilan sa kanila, 10 hanggang 14 na taong gulang pa lamang. Narito ang aking pampagising na balita. Bitbit pa ng 16 anyos na si Abby, hindi niya tunay na pangalan, ang kanyang magdadalawang taong gulang na anak nang abutan namin sa bahay nila sa Mandaluyong. 14 anyos lamang siya nang mabuntis ng menor de edad din niyang kaibigan. Kaya labis ang pagsasisi niya, lalo't napilitan siyang tumigil sa pag-aaral noon. Sa ngayon, naka-enroll siya sa Alternative Learning System o ALS. Iyak lang ako ng iyak, panghihinayang. Nag-aaral po kasi ako nun. Tapos po para po dapat makatulong kay mama. Hindi ko na po nagagawa yung mga dating nagagawa ko, gano'n. Gumagala ako ng ako lang, gano'n. Kasi ngayon po pag maalis po, kasama na po yung baby ko. Ayon sa Commission on Population and Development o CPD, isa lamang si Abby sa mahigit 150,000 na naging batang ina noong 2022. 10% yang mas mataas kumpara noong 2021. Ang mas nakakaalarma, higit 3,000 sa kanila, edad 10 hanggang 14 na taong gulang pa lamang. Halos 50% yan na mas marami kumpara nung mag-umpisa ang pandemya. After the pandemic, there's what we call rebound in the live births, physically, health-wise. 'Di ba? Yung katawan na hindi pa ready for a pregnancy. No? And isa sa mga highest na maternal death cases are from the young ones. Paliwanag pa ng CPD, maraming sanhi kung bakit maagang nabubuntis sa mga teenager, gaya ng family factors o kawalan ng tamang gabay ng magulang, peer pressure o impluensya ng barkada, unprotected sex o hindi paggamit ng contraceptives gaya ng kondom, pati sexual abuse. Factor din daw ang madalas na exposure ng kabataan sa social media at access sa mga pornographic at sexual explicit content. Hindi na bago ang mga insidente ng teenage pregnancy sa bansa, lalo't mataas pa rin anilang antas ng kahirapan at kawalan ng tamang edukasyon. Pero pangamba ng Commission on Population and Development, hindi raw malabong lumobo pa ang numerong naitala hanggat hindi ito natutugunan ng mga otoridad. Dahil dito, muling isinusulong ng komisyon na ideklara ulit bilang urgent national priority ang pagtaas ng adolescent pregnancy gaya ng ginawa noong 2021. Nais din ng CPD na maisabatas na ang Adolescent Pregnancy Prevention Bill na nakabinbin pa rin sa Senado matapos lumusot sa Kamara. Pero bukod sa hakbang ng gobyerno, mas mahalaga raw ang papel ng mga magulang. Pinaka-epektibo pa rin daw kasing solusyon sa problema ang tamang gabay sa bahay. You should be the first sexuality educators of your children. But of course, kailangan maayos yung communication nyo. Kasi if you don't talk about the little things, the everyday things at home, how can you go to sexuality communication? Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.